Mami Onyx, noong mailibing ang aking ama, pagkalipas ng 5 buwan, ay nangako ako sa aking sarili na hindi ko pababayaan ang aking ina. Mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal at higit pa sa pagmamahal ng aking ama doon sa aking ina, Mami Onyx. Dahil nag-iisa na lamang siyang aking magulang. Ibigay ko sa kanya ang respeto at pagmamahal, pag-aruga, lalong-lalo na ang pagsuporta sa kanyang finansyal na pang-araw-araw, Mami Onyx. Nung matapos akong graduate, Mami Onyx, ng high school, nagdesisyon kami ni Mama na magpatuloy ako sa kolehiyo. Subalit, hindi inaasahang dumating ang isang balita na siyang nagpabago ng aming mga plano, Mami Onyx. Kaya, anak! Ma! Nagtataka ako kung sino yung nasa kusina. Ikaw pala. Paano ba yung niluto mo, ha? Ay, naku. Buti naman nagising kang mauna sa akin. Ano bang plano mo ngayong araw na to, ha? May gagawin ka ba? Meron ka bang puntahan? Oo ma, may puntahan ako mamaya. Magkita kami ni Shaira. Pinagluto na kita para hindi ka na magluluto mamaya. Alam ko naman na pupunta ka pa sa tindahan. Mas mainam ng hindi ka magugutom. Pag-usapan pala namin ni Shaira yung paaralan na aming papasukan sa susunod na pasukan. Napag-usapan na natin yan, ma, di ba, na mag-aral ako ng kolehiyo. Ay, oo, anak. Napag-usapan na natin yan at meron na akong nilaan para dyan. At saka sa pang-araw-araw na kita ng tindahan, sigurado akong masusuportahan ka sa pang-araw-araw mo din na pangangailangan sa paaralan. Allowance mo. Sigurado akong makaya yan sa tindahan. At saka, meron din naman akong pautang. Pag masugid magbayad yung nagpa-5-6 sa akin, mas malaking tulong iyon na makasuporta sa iyong pag-aaral. Alam mo naman na yun lang yung pinagkukunan natin ng pangangailangan natin. Pero sigurado akong masuportahan talaga tayo sa ating pang-araw-araw. Kaya huwag kang mag-alala, anak, okay? Maraming salamat, ma, ha. Pangako ko sa'yo, ma. Pag ako nakatapos ng kolehiyo, hindi ka na magtitinda. Meron na tayong sariling tindera. At palakihan pa natin yung tindahan na iniwan ni Papa sa atin. Kaya, ma, tsaga-tsaga lang muna tayo, ma, ha. Pasensya na rin. At pangako ko sa'yo, hindi talaga yan mapapako. Salamat, ma, ha. Dahil nagpakatatag ka. Salamat talaga, ma. Ay, nako anak. Kung hindi ako magpakatatag, ano ka? Kailangan talaga sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, kailangan talaga nating magpakatatag. Kung sino yung nawala, hindi man yun mawawala sa ating mga puso. Nauna lang siya ang umalis. Naghihintay din naman siya doon kung saan siya naroon ngayon. Hinihintay tayo ng papa mo. Pero habang nandito tayo sa mundong ibabaw, mag-move on tayo. Hindi man natin makalimutan yung mga nakaraan ng mga good memories na kasama yung papa mo sa panahon na nabubuhay siya. Pero nagbigay din sa atin iyon ng lakas ng loob para lumaban sa buhay at magpatuloy. Kaya ikaw, huwag mong isipin ng kahit ano. Ang isipin mo na makapagtapos ka ng pag-aaral para matupad yung mga pangarap mo. At mga pangako mo sa akin. Itong batang to talaga. Tapos na ba yung niloto mo? Halina, kumain na tayo. Ipagtimpla ba kita ng katas mo? O gusto mo ng pure kape? Pure kape lang, ma. Tsaka walang sugar. Kailangan ko nang sanayin yung sarili ko sa ganyan. Kasi matured na ako ngayon. Salamat, ma. Kape lang, ma, para pampagising. Nash, sige. Igawa kita ng kape at bilisan mo dyan nang matapos yan at nang magsabay tayong kumain ng niluto mo. Sige na, halika na dito, tumupo ka. Anak,
pakitingnan mo nga doon sa may pintuan. Parang may narinig akong nagkakatok at nagtaupo. Tao yata. Puntahan mo nga. Sige ma, pupuntahan ko muna. Sino kaya yan kumakatok? Sino po sila? Anong kailangan? Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Mr. Carlos Carding Villanueva? Dito nga ho. Ito nga ho yung bahay niya. At saka papa ko po yung binanggit mo na pangalan. Kamamatay lang po niya nung nakaraang taon. Bakit ho? Ikinalulungkot ko po ang pagpanaw na inyong ama. Ako nga pala si David Castro. At ako ang representante ng isang bangko kung saan naglo-loan ang inyong ama noon. Ito po yung notice letter mula sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Pero meron namang consideration ang bangko dahil sa pangyayari sa inyong ama. Pumunta lang po kayo sa opisina at doon niyo po harapin at mag-request po kayo ng consideration na para hindi mahila ang inyong bahay at lupa na siyang nakakulateral sa paglo-loan na inyong ama. Kaya sana Mr. Villanueva, kailangan nyo lang dalhin ang inyong ina at ang notice paper na ito sa opisina bukas sa bangko para mag-request kayo at makonsiderar ang mga pangyayari. Ho? Ganun ba? Sige ho. Sabihan ko ang aking ina tungkol dito. Sige po. Ala, nakautang pala si Papa sa bangko. Sigurado akong di ito alam ni Mama. Sino ba yun? Bakit di mo pinatuloy? Anong meron, ha? Anak? Ma, ano yun? Galing yun sa bangko. Galing sa bangko? Sino yon? Bakit galing sa bangko, ha? Anak? Bukas ma, kailangan nating pumunta sa bangko na to. Tingnan mo ma. Ayan. Nakautang pala si Papa sa bangko na yan. Hindi mo ba alam ha? Akin na nga. Sandali, matingnan natin to. Nangutang pala si Papa mo sa bangko. Siguro ito yung panahon na yung na-hospital ka, anak. Yung inoperahan yung kidney mo. Akala ko nanghiram siya sa trabahoan niya. Sa bangko pala siya nanghiram. Nakalagay pa dito na ginawa niyang kolateral ang bahay natin at saka lupa. Nasangla pala to sa bangko. Diyos ko, hindi ko alam to Itinago ito ng Papa mo sa akin. Paano kung mahila ang bahay at lupa na to, anak? Saan tayo pupunta? Ito lang yung bukod daging naiwan ng Papa mo sa atin. Nandito lahat ang alaala niya. Diyos ko, anong gagawin natin, anak? Ma, huwag kang mag-alala. Pwede pa naman natin pakiusapan ang bangko. Hindi nila agad hihilain ang bahay at lupa. May palugit silang ibibigay. At hindi mo na ako mag-aaral ng kolehiyo, ma. Yung ipon na inilaan mo para sa aking kolehiyo, i-down mo na lang dyan sa kulang na bayaran ni Papa. Diyos ko, At saka, ma, paano na lang, anak? kung pwede mo munang isangla yung ibenta yung tindahan. Maghahanap ako ng trabaho, ma. Ako na ang magbibigay sa iyo buwan-buwan ng pera para may panggastos ka dito. Maghahanap ako ng trabaho, ma. Madaling solusyon lang yan. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala sa iyo ang bahay at lupa na to.
Gagawa ako ng paraan. Ma, gagawa ako ng paraan, pangako. Hindi ito mawawala sa'yo. Sa atin ang bahay at lupa na to, ma. Gagawan ko ng paraan na matubos at mabayaran ang pagkakautang ni Papa sa bangko. Sige lang, ma. Huwag kang umiyak. Pasan ba't andito ako? Anak mo. Hindi kita pababayaan, ma. Yan ang pangako ko kay Papa. At saka nang dahil lang naman din sa akin na nakulateral yung bahay at lupa para maisalba yung buhay ko. At ngayon, ako naman ang magtatrabaho at magbabanat ng buto, ma. Kaya ko na. Sus, marami dyan. Hindi nga nakatapos ng high school. Ang ganda ng trabaho. Ako pa kaya? Kaya, mantiwala ka sa akin, ma. Tatagan mong loob mo. Manalig ka. Manalig lang tayo. Malalampasan din natin ang problemang ito, ma. Kaya, pangako ay pangako. Ang pangako ko ay Papa, itataguyod kita at hindi kita pababayaan. Kasama na dito yung bahay at lupa. Hindi ko kahayaan na mahihila ng bangko ang pundasyon na iniwan ni Papa. Kaya, Ma, huwag kang mag-alala, okay? Ay, anak. Pasensya talaga. Wala din ako mapagkukunan para sa sarili ko. Hindi dapat sana na ikaw ang bubuhay sa akin. Dahil magulang mo ako. Nakakahiya. Pero kung mabinta na yung tindahan at maibigay ko na sa bangko yung pera na nilaan ko sana sa pagiging kolehiyo mo, wala na akong pagkukunan, anak. Maraming salamat, anak, dahil naunawaan mo ang sitwasyon, ha. Pasensya ka na talaga. Hindi ko talaga ina-expect ito. Akala ko maging smooth yung takbo ng buhay nating dalawa kahit wala na yung papa mo. Ma.